Kung mapapadaan kayo sa malawak na kapatagan ng Pangasinan, may mapapansin kayong isang bundok na medyo nag-iisa. Nababalot siya ng hamog at sa totoo lang, napakalalim na misteryo. Ito yung bundok Balungaw. Baka isipin nyo, hindi naman siya kasing taas ng mga bundok sa Cordillera. Anong special dyan? Pero alam nyo ba, bawat bato at bati sa bundok na yan ay may nakatagong kwento? Sa pagtalakay nating ito, hihimayin natin kung paano ang isang simpleng bundok ay naging piping saksi sa isang nakakabigahing kasaysayan. Tara, pakinggan natin ang bulong ng nakaraan. Kaya ang unang tanong, saan nga ba talaga nanggagaling yung sikat na init ng Balungaw? Di ba madalas iisipin natin, natural na phenomenon lang yan sa ilalim ng lupa. Pero kung tatanungin nyo ang mga matatanda doon, yung kumukulong tubig na yan, hindi lang basta-basta likha ng kalikasan. Ayon sa kanila, resulta raw yan ng isang napakatamis pero napakalungkot na sinaunang pag-ibig na literal na nagpabago sa mismong hugis ng lupa. Nakakamangha, di ba? Dito na pumapasok sa kwento natin si Lina. Siya yung kaisa-isang anak na babae ng pinuno ng isang sinaunang tribo sa Pangasinan. Bago pa man dumating ang mga dayuhan, sobrang ganda ni Lina. Tapos napakabait pa sa mga katribo niya. Pero gaya ng madalas mangyari sa mga ganitong kwento, may mabigat na kapalit. Sa likod ng mga ngiti niya, may bitbit siyang napakalaking responsibilidad. Kailangan niyang magpakasal para sa politika. Kumbaga, isang pinagkasunduang kasal para lang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng tribo nila. Isipin niyo na lang yung bigat ng obligasyong yon sa balikat ng isang dalaga. At ito ngayon ang pinakamalaking sigalot sa buhay ni Lina. Sa isang banda, nandyan yung matikas na mandirigma. Mula sa kabilang tribo, siya yung lalaking pinili ng tatay niya para sa kanya. Kumakatawan sa obligasyon, pamilya at kapayapaan ng buong nayon nila. Pero sa kabilang banda, pumasok sa eksena ang isang simpleng mangangaso. Isang binata na walang yaman, walang titulo, pero sa kanya tumibok ng totoo yung puso ni Lina. Ito yung klasikong sitwasyon na palaging nakakasakit ng puso, ang mamili sa pagitan ng malamig na tungkulin at ng isang nag-aapoy pero ipinagbabawal na pag-ibig. Ano kaya ang pipiliin nyo kung kayo si Lina? Dahil ganyan talaga kapag nagmamahal, pinili ni Lina ang puso niya. Sa kabila ng napakahigpit na patakaran ng kanyang ama, humanap sila ng paraan. Sa bawat pagkakataong makatakas siya sa mga bantay, nagkikita sila ng mga ngaso ng patago doon sa paanan ng isang tahimik na burol. Doon sila nangangarap sa ilalim ng buwan. Sinasabi nga sa mga sinaunang kwento, yung init daw ng pagmamahalan nila noong mga gabing yun mismo yung kasing init ng mga bukal na matatagpuan natin sa Balungaw ngayon. Ang tamis pakinggan, pero alam nating may paparating na bagyo. At heto na nga, tingnan natin kung gaano kabilis gumuho ang lahat. Siyempre, ang mga ganitong kalaking sikreto, hindi natatago ng matagal. Nalaman ng tatay niya ang tungkol sa kanila ng mga ngaso. Sa sobrang galit ng pinuno, agad-agad siyang nagbigay ng hatol. Ipapatapon ang binata sa napakalayong lugar para hindi na sila magkita kailanman. Nawasak ang mundo ni Lina. Tumakbo siya pataas sa paborito nilang burol habang humahagulgol na mauuwi pala sa isang malagim na sumpa. Ang bilis, di ba? Isang sandali, punong-puno sila ng pag-asa, tapos sa susunod na oras, sa isang iglap, binasag na ng tadhana. Dito na tayo sa kasukdulan ng kwento natin. Nang makarating siya sa taas ng burol, sa ilalim ng madilim na langit, nanalangin si Lina sa mga anito o yung mga espiritu ng kalikasan. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit. Sabi niya, kung hindi rin lang ako mapapasama sa aking iniibig, hayaan ninyong maging bahagi na lamang ako ng kalikasan upang bantayan ang lupang naging saksi sa aming sumpaan. Grabe, tago sa puso. Ito yung eksaktong sandali na ng iba ang ihip ng hangin. Isang napakadesperadong hiling na walang sino man ang mag-aakalang sasaguting mismo ng kalikasan. Ngayon, paano ba naging pisikal na realidad yung alamat na yan? Tingnan nyo kung paano naging mismong heograpiya natin ang sakit ni Lina. Yung mga paa niya, unti-unti raw naging mga bato na nagpatibay sa lupa. Yung patuloy na pag-agos ng luha niya, yun mismo ang naging mga mainit na bukal. Tapos yung simpleng burol na saksi sa pag-ibig nila, dahan-dahang lumaki hanggang naging isang ganap at nag-iisang bundok. Ibig sabihin, ang buong bundok Balungaw na nakikita at nahahawakan natin ngayon ay ang literal na manifestasyon ng paghihinapis ng isang babae.
Nakakakilabot isipin kapag pupunta kayo sa Balonggao ngayon. Libu-libong turistang pumupunta sa mga mainit na mukal na yan para magpahinga at magpagaling ng mga sakit sa katawan. Pero ang gusto kong tumatak sa inyo ay ito. Sa tuwing lumulubog ang mga tao sa mainit na tubig na yon, hindi lang sila basta nagbababad. Literal na naliligo sila sa loob ng isang buhay na monumento ng dakilang sakripisyo. Yung init ng tubig na yan, paalala yan ng bigat ng tradisyon at ng alab ng isang pusong pinanindigan ng pag-ibig niya hanggang sa huli. Kaya habang tinatapos natin ang pagsusuri na ito, may gusto akong iwan na hamon sa inyo. Sa susunod na tumingin kayo sa paligid nyo, makakita man kayo ng nag-iisang bundok, tahimik na ilog o kakaibang bato sa probinsya ninyo. Tanungin nyo ang sarili nyo. Ano kayang matinding kwento ng pag-ibig o sakripisyo ang nakabaon sa lupang yan? Baka kapag pinakinggan nyo ng mabuti ang ihip ng hangin, marinig nyo rin ang hindi mamatay-matay na bulong ng nakaraan. Kayo, anong paborito ninyong lokal na alamat ang gusto nyong gawa natin ng ganitong pagtalakay? Maraming salamat sa masiglang pagsama ninyo sa akin gayon at patuloy tayong matuto sa mga kwentong humuhubog sa mundo natin. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.